Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayong lahat? Binabati ko kayo ng isang magandang araw. Ano? Kahit saan man kayo naandong, lupalop ng mundo. No? Ah, okay, ngayon po ay araw ng Martes. Medyo maayos ang araw natin ngayon, maliwanag, alas 7 ng umaga. At sana po ang inyong araw ay magkasing liwanag nito, At huwag maging kasing labo ng investigasyon sa Senado. Ano? Ano yung sinasabi ko? Okay. So, lately, I think that was last week, matagal ko nung sinusubaybayan ito. Isang linggo ko nang sinusubaybayan itong pangyayaring ito. Isang investigasyon ni Risa Hontiveros tungkol sa mga Pogo Hubs na nagkaroon ng raid dyan sa Banban Tarlac. Ano? In the process, siyempre, investigasyon ay nagkaroon ngayon ng medyo mas malalim na issue. Itong mga Pogo hubs na to, hindi lang para sa Pogo, kundi para sa maaaring naging protektor ng mga Pogo at umabot po sa mayor ng Bamban Tarlac. Ang pangalan po ng mayor ngayon ng Bamban Tarlac ay si Alice Leal Guo, G-U-O. Siya po ay ang kauna-unahang mayor na babae ng Bamban Tarlac. At because of that, because of this investigation sa maaring protektor ng mga Pogo Hub, lumabas po ang pangalan nito. So because siya ang mayor at saka yung Pogo Hub ho na ni Raid ay nasa likod lang. Isang malaking Pogo Hub na nasa likod lang ng munisipyo ng Bamban, Tarlac. So in the process na iniimbestigahan nga itong mayor. Itong mayor na to ay lumalabas na napakahiwaga. Uh, ang kanyang pagkakakilanlan, ang kanyang mga sirkumstansya ng buhay niya ay medyo talaga malabo at nakakapagtaka. Sabi nga ng mga taga-Banban sa isang interview na nakita ko, ito daw si Mayor Go ay para na lang pong kabuti na basta na lang umusbong. Okay. Ito po yung umusbong bago mag-eleksyon. So, napakahiwaga. So, tingnan po natin kung bakit mahiwaga. So, ito pong si Mayor Alice Lealgo, according sa mga existing records, ay pinanganak kuno noong bandang 1986. Bakit kuno? Ang sinabi ko, bakit hindi talagang siya ipinanganak noong 1986? Kasi po, yung kanyang rehistro ng ang Certificate of Live Birth or Certificate of Birth ay nahirehistro lang nitong 2003, which makes her which made her like 17 years old. 17 or 6, yeah, 17 years old at the time na siya ay nirehistro. And then padalawa, palagay natin na talagang late registration siya, napaka-late, 17 years after ng pagkapanganakan niya. Dapat may record din ng pag-aaral niya, educational background. Pero wala rin siyang educational background. Why? Wala siyang records na siya ay nag-aral, official records, wala. Ang sinasabi niya ay siya ay homeschooled. Okay? So, alright. So, padalawa yan. Patatlo.
Siya daw po ay negosyante. Ang tatay daw niya ay negosyante ng baboy na naging negosyo na rin niya ngayon, ano, bilang isang magbababoy, ano. At doon daw siya kumukuha ng kanyang pinagkakakitaan. Okay? Ano pa ba ang alam natin sa kanya na lumabas? Siya ay tumira sa Valenzuela ng mga 1 taon daw nung siya ay kabataan, ano. At meron siyang record ng business document na sinasabing siya ay incorporator ng isang embroidery business sa Valenzuela. Ano pa? Siya ay nagmamay-ari ng helicopter na worth around, ni-research ko po, ano, Eurocopter. It's around $2.4 million. So, if I'm not mistaken, nasa mga what? 130 million pesos, 140 million pesos based sa mga presyuhan ng ating peso ngayon, which is 56 or $57. Something like that, ano? Aba sa mga sinabi kong 'yan ay talaga pong nakakapagduda. Isa pa sa mga siya ay rehistradong botante ng Bamban-Tarlac noong 2021 lamang, ano? 2021 lamang. Hindi siya transferred, hindi siya bumoto kahit kailan according sa records ng pamahalaan natin, ano? So, alright, tingnan natin yung mga facts na yan na lumabas sa Senado. Okay? Nung huling hearing. Yan po ay, by the way, this is a continuous hearing, ano? Continuing hearing. Ibig sabihin, mayroon pong hearing na nangyari na at ito po itutuloy pa ni Senator Risa Hontiveros, ano? Alright, so unang-una, delayed registration. Ano? Delayed registration. Aba for 17 years, ngayon lang ako nakakita ng bata na tao na ni-register 17 years after her alleged date of birth. Okay? So, sa atin po pwede yun eh. Sa Pilipinas, pwedeng iparegister ng ganyang after 30, after birth. After 30 days of birth at saka mo palang pinaregister, ayan po ay tinatawag na delayed registration. Ano? So, marami pong requirements yan. Pero ang nangyayari, merong parang 2 requirement lang na o 3 na kailangan mong isumite sa civil registrar, ano? And then meron pong karamihan po sa mga ebidensya na to ay mga papeles na po pwedeng i-prove ng na iyong what we call is pagkatao, ano. Alright, so posible po 'yan, ano, posible. Ang problema ka lang, itong ating mga kailangan na papeles na 'to, ito po yung mga madaling pikiin sa atin eh. Ano? Napakadaling pikiin katulad ng mga school records. By the way, wala nga pala pong wala nga pala siyang record ng schooling kasi sinasabi po niya na from kahit kailan hindi siya pumasok ng school. Siya po ay homeschooled. Homeschooled, ibig sabihin siya ay tinuturuan lang sa bahay, ano? At ang pag sinabing homeschooled kasi yan ay may mga provider na sinasabi, ano? I'm not so familiar with that. But sabi ni Senator Riz Hontiveros na nakaranas na i-homeschool yung kanyang mga anak, ay meron po yung mga provider ng homeschooled
homeschooling, ibig sabihin kung sino yung teacher niya, sino ang mostly ang nagho-homeschool or nagtuturo ay mostly parents daw or what, ano. So, kaduda-duda po 'yan dahil kahit ano, wala siyang record na siya'y pumasok, ano, which is which might be recognized as one of the records na po puwedeng ipresenta sa sa civil registrar, ano. Ang mga isa pa ring mga kailangan sa civil register ay marriage certificate ng kanyang parents, ano, baptismal certificate. So itong mga records na 'to ay posibleng magawa sa recto. Alam niyo na, sa recto na ako'y bata, college ay alam ko pong may mga maraming nagpepeke diyan na dokumento 'no, ng school, mga kahit anong papers nagagawa nila do'n. Ewan ko ngayon, pero sa tingin ko ho ay puwede pa rin ano. Dahil hanggang sa ngayon ho ay ang ating, mga records sa Pilipinas ay hindi pa rin mga digital ano. Sabihin ng digital, you can access all the records of the government kung kakailanganin mo, by the mere stroke of your fingers diyan sa computer mo, ano. So madaling i-check kung yan ay mga digital at na online lahat ano, kung totoo ang iyong. Hindi mo na kailangan ng dito hindi mo na kailangan ng mga paper trails eh. Ang karamihan po dito ay digital na through online. Kung kung kailangan kausapin, kunyari may kailangan kang malaman ng isang sangay ng gobyerno tungkol sa iyo, aba i-check lang yan through the stroke of your fingers. So, ganoon ano. So posible palang basta na lang lumitaw ang isang tao 17 years after. Ano? Okay, so bakit ko natatanong ito no? Kasi noong pong siya ay kumandidato at kumandidato siya bilang mayor, ano? Aba nanalo siya. Nanalo siya bilang mayor sa lamang na parang kulang-kulang 500 votes. Okay? At wala pong nag-question sa kanya kahit ano, kahit walang nag-question ng kanyang citizenship or whatever. So, doon po sa ating tinatawag na citizenship requirement sa pag-file ng candidacy, ano po yan po yung mahalaga. Dahil po yan po ay ang tawag natin ay one of the essential requirements. Hindi ka maaaring magkumandidato bilang opisyal ng gobyerno kung ikaw ay hindi citizen. Right? So, kung ang birth certificate niya ay delayed, ano? At yung kanyang pagkatao ng kanyang parents ay malabo din dahil siya po ay yung pong mga papeles ng kanyang ama na nung nag-register sa kanya during that time ay kaduda-duda dahil po ang kanyang ama po ay sa mga business records ay isang inchik. Ano? So, most probably, dapat itong si Leal ay si Mayor Go ay inchik din. Unless yung kanyang ina ay Pilipina. Alright? So, sino yung ina? Hindi lumalabas. Ano? Parang ang pangalan ni Amelia, pero medyo hindi natin pa lumalabas yan. So, malalaman natin din yan kung yan ay kung si Mayor Go ay talagang Pilipino. Ano, yan po yung mahalaga sa pagiging candidate ano ng
opisyal ng gobyerno. So, kung ang kanyang ina ay napatunayang Pilipina, so most probably Pilipino nga siya, no? Si Mayor Go. So hintayin natin kung anong lalabas diyan sa investigasyon sa Senado. Ano? Kaduda-duda din po kung bakit napakarami niyang pera. Bakit ko nasabi 'yon? Ano? Unang-una nanalo siyang mayor ng Banban sa isang at tandaan po ninyo ang kanyang negosyo ay babuyan, ano? Yun lang ang sinasabi niyang negosyo niya sa babuyan. May 2,000 heads daw siya. Ano ngayon? So siya po ay may babuyan at yun lang ang sinasabi niyang pinagkakakitaan niya. So nanalo siya bilang mayor, alam naman natin ang gastusan sa mayor kahit po sa maliit na bayan ng Banban, ano? Ay malaking pera na rin, ano. Padalawa, meron siyang ganong kalaking property na inipinarentahan niya sa Pugo. Ano? Alright? Patatlo, ay meron siyang helicopter na kakahalaga ng more or less 130 million pesos, ano? 2.4 million dollars. Aba, saan niya kinukuha yan? Ano? Yan po ay mga tanong na ating susubaybayan sa susunod na mga investigasyon sa Senado. Marami bukod, ang tawag ko na nga po dito sa mayor na to ay ano amnesia, mayor amnesia. Ano? Kasi doon po sa Senado, ng mga pagtatanong sa kanya ay talaga pong marami siyang sinabi na hindi ko po matandaan, Your Honor, hindi ko po matandaan. I-check ko po. Hindi ko po matandaan. Yan po ang kanyang paboritong linya sa investigasyon ng Senado. Ano? At saka, ano pa yun? Ang ginawa ko lang po ay ipakilala ang kumpanyang ito sa previous administration. Yan. Okay? Yan ang mga paborito niyang linya. Yan ang mga linya na sagot ng isang taong umiiwas o hindi alam ang sasabihin niya o umiiwas sa mga tanong. So, by the way, ito pa. Isa pang masasabi natin, kaduda-duda din, ano? Meron pong nailathala. May itong ating mga kaibigan sa media, ano? Sa mga ganyang researchers ng media, may na-research po sa internet na parang congratulatory publication sa China. Kinocongratulate po si Alice Lialgo sa pagkakapanalo ng pagiging first Chinese mayor sa Philippines. First Chinese mayor sa Philippines. Hindi po yan first Chinese blood, ha? First Chinese mayor. O hindi first Filipino Chinese mayor. Ang sinasabi po, first Chinese mayor. So, tingnan natin ang maaari pang kalalabasan sa susunod na mga investigasyon. Ano? Susubaybayan natin ito at napakarami pong tanong, ano, sa kay Miss Amnesia Mayor. Alright? Salamat po.